So yan guys, meron tayong Tenda AC1 200 Smart Dual Band at saka Bilan Rebate. Yun. So ngayon, unbox natin to para makita nyo, supposedly makita nyo yung interface nito. Napakadali lang setup nito. Wala nang mga script. So hindi na kayo magkakalito-lito sa mga interface. So ayun, bilisan na lang natin para konti lang yung video na i-upload natin. Let's go! Yan. So ito yung laman niya. As usual, yung router na parang pang gaming. Ito. Power adapter na merong 12 volts tsaka merong 5 volts 1 amperes. Then yung kanyang UTP cable. So okay, again, config na natin. So ayan, napakapugi niyan. So tatry na natin yung config. Yan. Makikita nyo dito merong 4 na mga SSID, yung Tenda VIP, Tenda VIP 5G. Yan yung pinaka guest network niya. Ito naman yung Tenda D0, yung standard network niya. So gagawin natin, kukunik tayo dun sa pinaka standard, yung Tenda. Yan. So matik na yon. Pag once na connect ka na, pop up na yung interface na to. So gagawin natin, lang natin, depende sa anong pangalan mong sa akin testing lang muna password. Since gagawin natin itong parang router, lalagyan natin to ng password. Ay hindi pala, sorry. So yun, SSID lang pala. So testing. Yung mangyayari nito is tawag mo ito, parang meron natin router Bilan, no? Tapos may guest network pa. So okay, pagkatapos yan, hanapin natin yung testing. Ito meron testing na, merong testing 5G. Dito tayo sa 5G. Kahit naman saan doon, okay lang. Okay, since di na yan magpa-pop up, tatype mo na yung kanyang IP address. 192. Teka, bumalik. Daddy, go open. Okay. Balik tayo ulit sa ito, sa testing 5G. Hindi tayo kasi makakonect sa VIP. I mean sa guest network. So type lang natin yung 192 ay exit 1.6.0.1. Ayan. So 192.168.0.1. So disregard muna natin to. Mamaya natin to lalagyan ng password. Pindutin natin yung pinaka tatlong linya, itong hamburger sign. So internet settings, gagawin lang natin tong router, no? So okay, router lang natin to. Connection type. Pag mapansin nyo yung router, napakadaming interface niyan, yan. Tapos isa-isa natin yung bandwidth, wala na yan. Yung parental controls, wala na yan. Punta tayo sa advanced, yun, enable lang yung firewall. Yun, check lang natin VPN. So rekta tayo agad sa Bilan. Yun. So sa Bilan naman is anong gusto nyong ADO, Bilan 22 or LPB, Bilan 13. Edit nyo na lang dito 13, ganun. Depende kung anong Bilan ID yung nakagamit yung system, no? So for example 1 click, so lalagyan natin dito 13 kasi 13 yan. Pero pwede naman dun ibahin nyo. Meron naman din doon sa mga settings ng OS na gamit yung sa piso wifi is iniiba yung Bilan nila. So dito ganun lang, punta ka lang dito, tapos Bilan, tapos type mo yung gusto mong Bilan ID number na magmamatch dun sa piso wifi mo. Tapos dito naman sa wireless settings is doon ko dito ka naman gagawa ng password. So meron dito sa unahan ng preferred band is meron tayong wifi name, no? Itong wifi name, ito mismo yung
part na magiging router siya, no? Ito mismo yung magiging router mode o yung personal na SSID. So hindi to madadirect sa piso wifi. So ang gagawin mo, lalagyan mo siya dito ng password. Lagyan natin ng password. Sabihin natin 1, 2, 3, 9. Ayan. Yung 2.4 sa taas, yung 5G naman nasa baba. So same lang naman. Yan. Tapos dito naman sa guest network, ito yung pang piso wifi. So kami natin piso wifi bilan. So take note, Endor po to, no? Yun ang 2.4. Tapos piso wifi bilan. So 5G na yan dyan lalagay. Yung piso wifi bilan. Hindi natin lalagyan ng 5G kasi magdadalawa ng 5G. Matic yan. 5 GHz na yan. So shared bandwidth for guest unlimited. Siyempre, papuntang bendo to router. Wi-Fi signal strength 2.4 naka high. Signal strength high. Wireless parameters yan. So kayo na bahala mag-change ng channel sa ito sa 2.4. Yan. Kayo na mahala dito mag-change ng channel sa 5 GHz. So ayan, wala na kayong gagawin dyan. Kung gusto nyo lang galawin dito yung channel, kung saan nyo gustong ipin yung channel ng AP nyo para hindi masyadong crowded. So download na lang kayo ng Wi-Fi analyzer. So yun, okay na. Okay lang na tayo. Yan. Once okay na, check natin. Pero wala po akong gamit na bendo pero ito talaga is sure na 101% ang gagana to. So since kasi yung guest network is walang password, so yun yung magagamit na pinaka SSID ng piso wifi. So since naman yung standard na SSID ng gamit natin na hiningihan tayo ng password, ito yung testing na yun. Ito. So yun, lalagyan mo lagi ng tawag nito, ng password yung, so ito magko-connecting lang to. Yan. Connecting lang yan. So since wala naman tayong piso wifi, ito hindi ko nalagyan ng password. Lagyan natin ulit. Hindi ko pala na-save sa taas. Ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Save successfully. So ulitin ko po mga kaibigan is yung nasa taas yung testing. Ayan. Itong part na to sa wireless, sa may wireless settings is part po yan ng standard SSID, yung pinaka personal wifi mo dito. So mangyayari niyan is parang wag nyo yung ibibigay yung password nito. Yung makukunik yan ng piso wifi is yung guest network, itong piso wifi na yun. So lalagyan nyo ng password, kung magkukonfig kayo, lalagyan nyo ng password yung pinakaunang mga SSID. Tapos yung guest network, wala naman yung password, yun yung magkukunik sa piso wifi. Doon nyo papangalanan yung piso wifi. So yun lang, napakadali. So, wala nang gagalawin ng mga pindot-pindot ka lang, tap-tap ka lang, okay na. So yun lang guys, yung Tenda AC1200. So worth lang to is 800 plus to 900 plus shipping, depende na din kung saan location. So yun lang guys.